ang kasabihan dyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito, feeling ko, nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So, you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador. Dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion. Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito eh. Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan. Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers, ay boboto to acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? Senator Robin, i-convict niya ba si Sara Duterte? Definitely not. So itong proceedings na ito, para na ito sa atin, ito ipalabas para sa atin to change and to shape our hearts and mind ukol sa ating opinion kay Sara Duterte. But I think in both form and substance, kung ang intention nila ay i-shape nila or bigyan tayo ng panibagong opinion tungkol sa Vice President Sara, mukhang nagiging failure ang prosecution dito in both fronts. Attorney, yung sa ano naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon eh, lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poe lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila dyan sa Kongreso na may medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case.